Breaking news mga kababayan, ako Trillanes. May pasabog na, kumanta na. Pero ang kakaiba dito mga kababayan, mga luma pa din. Sablay na sablay. Tila bigong-bigo si Luistro dito. De Lima, lungkot na lungkot. Tila yung mga pasabog ni Trillanes ay mga lumang kanin na. Tila bahaw na dinala sa Kongreso. Benny Abante nahulog sa upuan sa sobrang aburido. Bigong-bigo, mga kababayan ko. Ito na po si Trillanes. Pakinggan po natin. Ano ba ang ebidensya o resibo na dala niya? Dahil bloodbath daw ito. Hala ka, totoo kaya mga kababayan? O baka parang mato-bato pa rin ito. Parang madriyaga na iiyak-iyak din. Nako po mga kababayan. Matutuwa kaya ang mga tangalista dito? Mga tansong loyalista kay Trillanes? Kung yung kanyang dalang resibo ay lumang-luma na parang kaning bahaw? Nako po, eto na mga kababayan. Nalungkot si De Lima sa pasabog ni Trillanes. Akala niya si BP Sara ay mapapadalo niya. Ito po mga kababayan ang sagot ni BP Sara. Yari, mga kababayan. Laglag na naman ang kanilang star witness na si Trillanes. Nag-iyak-iyak na naman. Tignan po natin ano ba ang pasabog na ito. Bakit may nalaglag sa upuan sa sobrang inis? Sa sobrang aburido, nabwisit kay Trillanes. Totoo kaya mga kababayan ko? Panoorin po natin. Panoorin nyo ng buo para malaman nyo. Ano ba yung mga pasabog ni Trillanes? Ito po. First, because of some important matters he need to address after his appearance. So, with your indulgence, we are opening the floor for clarificatory questions to our next resource person. But before I recognize the justice members, Ito na. may I direct the committee secretary to call the respondent vice president again. May we know if the respondent Tinatawag nila si Vice Sara. President Sara Ayan, Z. no? Duterte is present today? Wala po. The respondent is not present, Madam Let it Chair. Ayan mga kababayan, yung upuan ni Sara, wala, multo. Kaya si Luistro, nabibwisit. De Lima nag-iiyak dito, kaya tawagin na natin si Trillanes. May bahaw na kanin na luma. Resibo, walang kwenta. Eto na po. be placed on our record that the COMSEC called the respondent vice president in order that the committee may provide her the opportunity to present her evidence or to raise clarificatory questions or even to present counter evidence through the justice members. That is for the record. Now we recognize the Honorable Laila De Lima. Eto na. Thank you, Madam Chair. Ladbat Dear ba? colleagues, good afternoon. Naku po. Madam Chair, may I ask clarificatory questions from former Senator Antonio Trillanes? You may proceed, Honorable De Lima. Senator Trillanes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Nandito po kayo dahil sa subpoena na inisyu sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. At kayo po ay magbibigay ng testimonya tungkol sa unexplained or ill-gotten wealth ng respondent, Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron po kayong dalang affidavit? Meron po, Your Honor. Pwede po bang i-produce ninyo? Nandyan na po. May we direct the committee secretary to kindly approach former Senator Sani Trillanes? Nagbigay na po kami ng kopya ng notarized sinumpaang salaysay sa inyong committee secretary before the start of the hearing. With that, we note the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, yung affidavit nyo po, sinumpaang salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito.
So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A to Annex Q. Tama po ba? Yes, Your Honor. Dala nyo rin po ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor. Kasama po sa na-submit sa Committee Secretary, Your Honor. We note as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto nyo ho bang basahin ang affidavit nyo? Kung maaari po, para mas dire-diretso po, sana, Your Honor. Madam Chair, can we ask the former senator to read? Ayan mga kababayan, pakinggan po natin ang kasinungalingan ni Trillanes. Ano kaya ang nakasulat sa kanyang salaysay na sabi ni Ridon ay magdidiin? Sabi naman ni Tinyo, hindi daw makakalusot si Sara Duterte. Gaano kaya ka valid, ka-credible ang kanyang salaysay? O di kaya ito ay isang script lamang na magagaya lang na masusuplak, gaya lang ni Madriaga Matobato? Ano kaya ang mga kwento na mga istorya na mga script nila na pawang kasinungalingan? Nako, eto na mga kababayan ko, ang salaysay ni Trillanes na pinagyayabang ni Terry Ridon na magdidiin kay Sara. Halaka, totoo kaya nga? O isang kasinungalingan na naman? His 11-page affidavit for the committee and for the public. At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. Script pa. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sonny Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. Wow. You're recognized, Honorable Trillanes. Ready. Salamat po. Halaka. Ako po si Antonio Sani Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika. Matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataforma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Nangangampanya. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Mga kababayan, tila isang campaign itong salaysay niya. Wala namang nagawang mabuti ito. Nag-traitor pa kay PRRD. Naghudas. Itong dahilan kayo nasa ICC, si PRRD ngayon. Naku po. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, marami mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay na mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Mga kababayan, naniniwala kayo na lumalaban sa korupsyon? Itong filosofiya ni Trillanes, sugpuin ang korupsyon? Ito ba talaga ang kanyang layunin? Nako, mga kababayan ko, tila ang maraming nagtataas ang kilay. Tila hindi konbinsido sa salaysay na ito. Nako po. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya
na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga. Ang tanong mga kababayan, paano nila nakuha ang bank record si Tatay Digong? Eh hindi naman basta-basta nakakakuha ng statement, liability, yung SALN mga kababayan, yung parang pinaka-statement, asset and liabilities mo, mga kababayan ko. So, paano nakakuha si De Mesa? Yun ang tanong. Mahigpit pa naman ang batas sa mga pagkuha ng bank secrecy, mga kababayan. Naku po, tila isang kwentong barbero na naman ito. Nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong de Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kanilang SALN ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Mga kababayan, alam nyo itong si Trillanes, yung campaign, niligawan niya si Tatay Digong. Nagpresenta siya na maging vice-presidente sa pagtakbo ni Tatay Digong bilang presidente ng Pilipinas. Eh, ayaw ni Tatay Digong ng hudas. Ayaw niya ng kurakot. Eh, baka unang buwan pa lang ikodeta agad si Tatay Digong. O, tignan nyo mga kababayan, dahil tinanggihan ni Tatay Digong, ayan, trinaydor niya si PRRD. So, yan ba ang tinatawag na credible? O talagang isa itong politika at mga kababayan, kayo na humusga dito. Naku po, Trillanes, kailan ka magbabago? Takot na takot kayo kay Sara na maging presidente kasi alam mo na takot ka na maupo ito. Ikaw na rin nagsabi na natatakot ka kay Sara Duterte bilang mahalal ito at maluklok na Pangulo ng Pilipinas. Mas matapang pa kay Tatay Digong. Halaka, yari na. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang aktual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte
base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong De Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Manscarpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex B. Noong 2016, inamin mismo ni Rodrigo Duterte na una, na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas Branch sa Pasig at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank accounts sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin ng lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong humigit kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million. End of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account noong ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave sa USB at ginawang bahagi ng salasay na ito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint affidavit laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenya, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E.
Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay nireport ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si Overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-imbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang Fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. O mga kababayan, yan po. Susunod natin yung part 2 natin dyan. So ano sa tingin nyo dito? Sa tingin nyo, may katotohanan mga sinasabi niya, 7 million, 7 million? Yung flood control, trilyones, ayaw nilang pansinin. So dito, sablay si Trillanes. Babanatan ni Marcoleta na naman dito. Tila mahuhulog ito sa upuan, magugulat mga kababayan ko. Yan ang ipapakita natin, yung part 2 natin, okay? Yan lamang po. Anong masasabi nyo kay Trillanes? Tila may sablay na naman. Abangan natin yung mga komento ni Marcoleta. Salamat po mga kababayan.